Sa panahon nato karon, labi na jud sa mga kabataan nato, ang tinuod nga problema dili ang kakulangan sa pagsabot kundi dili ang kagutuman nga nagapahuyang sa ilahang pagsabot sa ilahang pag-eskwela. Sinasabing ang edukasyon ay ang susi sa kinabukasan. Ngunit paano bubuksan ang pinto kung ang kamay ng bata ay nanghihina sa gutom? Ngayong panaroang taon, ang mga pangarap ay hindi na lamang nakasulat sa pisara. Ito ay nakahain na rin sa hapag. Palalawakin ang feeding programs upang tiyakin na walang batang Pilipino ang mag-aaral na kumakalam ang sikmura. Hindi biro ang naging bunga ng School-Based Feeding Program o SBFB. Mula sa 22%, bumagsak sa 7% ang bilang ng mga batang kulang na kulang sa timbang. Sa bawat pagtunog ng kampana sa paaralang ito, hindi lahat ng mag-aaral ay handang sumabak sa diskurso. Dahil bago pa man magbukas ang kanilang mga aklat, may isang tahimik na krisis na sumasalubong sa kanila. Sa aming panayam kay Ma'am Wansi, isang feeding coordinator, nabatid namin ang sagot sa isang makatotohanang tanong. Okay. Pag ang bata na pumapasok sa paaralan na walang laman ang tiyan, matamlay mong tingnan, parang tinatamad, walang ganang mag-aral. Ang feeding program, gi-implement man jud na siya sa bawat paaralan upang mabigyan ng solusyon, matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral ng pagkain para matugunan po ilang kagutuman, mabigyan ng atensyon. Binigyang diin ni Ma'am Wansi na ang pagkatamlay at kawalan ng gana sa klase ay hindi katamaran, kundi isang hundyat na nagugutom na katawan. Dahil dito, ang feeding program ay nagsisilbing mitsa upang maibalik ang sigla at focus ng bawat estudyante sa kanilang mga aralin. Maliwanag ang epekto. Sa bawat busog na sikmura, isang matalas na isipan ang muling nabubuhay. Ngunit hindi naman lahat ng mag-aaral ay nakakaranas ng gutom at talagang malaki ang epekto ng nutrisyon sa husay ng bata sa klase. Pagka pumapasok ako, hindi ako nagugutom kasi pinapakain naman po ako ng magulang ko. Tapos pagka pasok ko po sa classroom, masigla po tapos hindi po nangihina. Hindi lang ang mga bata ang nabubusog, kundi pati na rin ang lokal na ekonomiya. Sa pamamagitan ng Republic Act 11037, ang gatas at gulay ay bibilhin mismo sa ating lokal na magsasaka. Ngunit ang bilyon-bilyong pondo ay may kaakibat na hamon. Ang pagkaantala ng supply at ang pagpapanatili ng kalidad ng pagkain sa malalayong lugar ang nananatiling dambuhalan nating kalaban. Ang feeding program ay hindi lamang dapat isang beses, kundi isang tuloy-tuloy na pangako. Mula 120 na araw, target nitong gawing 175 na araw para sa bawat taon. Ang tunay na talino ay nagsisimula sa malusog na katawan. Ang budget para sa 2026 ay hindi lamang pondo para sa pagkain. Ito'y puhunan ng pag-asa.